Hello, what's up? This is Kotman back again for another detalyadong review, and this time isasalang naman natin si Poco Pad. Kung di ako nagkakamali, no? Correct me if I'm wrong, ito ang kauna-unahang tablet ni Poco, no? Yes, so nung ginagamit ko siya is parang medyo alanganin ako na feeling ko unang tablet yung sali pangit, pero I'm pleasantly surprised sa mga experience na nakuha ko rito sa Poco Pad na ito, no? Pero sa isa-isa natin yan, yes, may spoiler na kayo, pero hindi lahat best, ha. Meron talagang mga pangit mamaya tayong babanggitin, and manood lang kayo at pakinggan yung maigi mga sasabihin ko, okay? So para mawala na yung suspense, ang price po nito nakita ko sa Lazada is 14,200 pesos or 14,199. Yan. And possible po siya makuha sa launch price. Sa official launch price niya, pwede po siya makuha around 12,000 yata to 13,000, something like that. But, of course, ang pinaka-focus natin dito yung totoong price niya, yung SRP. Kasi baka nga naman gusto nyo to, kaso wala pa kayong budget ng launch price, edi malamang bilhin nyo to ng SRP. So, 14,199 po yung kanyang totoong price. Okay? Ang tanong, sulit ba ito sa 14,199 pesos? Okay? So, unang-una, specs muna tayo. Yan. So, this is currently running on Android 14 HyperOS 1.0.1. Android 14, okay? Ang chipset po niya is Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2. That's 4nm up to 2.4 GHz yung kanyang clock speed. So, not bad. Hindi nga lang ganun kalakas, pero pwede na. Adreno 710 naman, in fairness yung kanyang GPU. That's up to 940 MHz naman na clock speed. Pwede. Lumalaban, palaban ng konti yung kanyang GPU, pero hindi po ganun kalakas yan, okay? At best, high, low end or low mid-range yung pinaka-performance na kaya ibigay niya. Pero papakita ko sa inyo yan mamaya, syempre, para maintindihan nyo kung hanggang saan yung performance na kaya niya ibigay. Kung di ako nagkakamali, isang variant lang po available siya currently. This is 8GB, 256GB storage. Ang storage po nito is UFS 2.2. Yeah, medyo nabitin ako doon sa part na yun kasi dapat UFS 3.1, but 2.2, okay, at least hindi eMMC. Kung eMMC to talaga magwawala ako. Hindi naman. Pero yeah, UFS 2.2, and for the rest of the specs, basahin nyo na lang po or at i-pause itong video. Ako yung magtutuloy-tuloy na, okay? Tour muna tayo sa kanyang build and design. As you can see, symmetrical po siya paikot. And parang, yes, parang basically parang iPad po ang kanyang design kung tutusin. Pero this one has quad speakers. 4 na speakers, which means maganda po ang audio nito, and paparinig ko po sa inyo mamaya. Yan, solid. Dito sa taas, nandito po yung kanyang volume rocker, a microphone, and then meron po tayo ditong micro SD card slot. Hindi po siya SIM slot, hindi po siya pwedeng lagyan ng SIM card. Yes, kauna-unahang downside na agad sa akin, wala siyang SIM card support. Micro SD card lang, up to 1.5 terabytes na micro SD card. Papakita ko na rin sa inyo para maniwala kayo. Ito lang po, micro SD card, and then dito supposedly dito yung kanyang mga SIM card. Hindi po slot, parang may tinanggal sila dito na dapat lagayan ng SIM card. So micro SD card lang, up to 1.5 terabytes. Dito naman sa kaliwa is nandito nga yung dalawang speaker niya. Unang dalawang speaker, may headphone jack po ito at USB Type-C 2.0. Kung mapapansin nyo, no, ang nipis po niya actually. Mas manipis siya ng konti sa aking Lenovo Y700. Konting difference lang, pero dahil dyan, ang sexy lang ng pakiramdam niya sa kamay. Sa baba is wala pong nakalagay dito, bakante lang. And then sa kaliwa is nandito naman ang power button, another 2 speaker. Like I said, this is quad speaker, and this is Dolby Vision Atmos. Yes. So expect nyo mamaya yung audio good. Binibigyan ko na kayo ng clue agad para at least may idea kayo na hindi po ito pipitsuging tablet porque nasa 14,200 pesos lang. Yes. Good job nga dito kay Poco actually. Natutuwa talaga ako. Pero of course, hindi to perfect. Isa-isahin pa rin natin yan. Sa likod, plain lang po talaga siya. Meron tayong Poco branding, and then dalawang camera module, pero isa lang talaga dyan ang camera, 8 megapixel at isang flash. Okay? And basically, malinis na po yung likod niya. Space gray yata ito, I believe. And yung isa nito is blue. Dalawa pong variant lang ito. Isang space gray at isang blue. At least yun nakita ko sa kanilang page. And then, kung papansin nyo, andito sa landscape mode yung kanyang camera, which is very good. Kasi even si Apple, yung mga bago ng tablet ngayon, is nasa landscape mode ng camera. Wala na rito sa vertical mode. Kasi ito naman talaga dapat. Kapag gagamit ka ng tablet, usually, landscape naman, okay? Kasi parang laptop experience parang ganon. Now, pagdating sa design, bibigyan ko to, at least kasi feeling premium, bigat, feeling premium din, material, okay na okay, although I believe plastic lang ito,
Yes, and then plastic lang din ito. So plastic back, plastic frame, at saka glass na screen or display. Speaking of display, this has 12.1 inch diagonally na display. Again, 12.1 inch. Ang resolution, 2.5K resolution. Ang laki po. Ibig sabihin, pinong-pino po talaga ang screen nito para sa isang 12.1 inch. Solid po. That's more than 2K resolution. 2.5K resolution. Although LCD lang po ito, huwag niyo po mamalitin. Maganda naman po ang kanyang display na ipapakita. Yan. Tingnan niyo, sample. Yan, sa display. Kita nyo, ang ganda. Buhay na buhay po rito ang mga sceneries. Maganda rin yung black niya. Although hindi talaga pitch black, pero black na black talaga. And pag white, okay, maliwanag. Solid. 16 by 10 nga po pala ang aspect ratio niya. And 249 ppi po ang kanyang density. Meron po tayo hanggang 120 Hz screen refresh rate. Pero may variable po yan. Pero supported po niya ang adaptive sync screen refresh rate. Kaya po yung support from 30, 48, 50, 60, 90, 120 Hz screen refresh rate para lang makatipid sa battery. Just in case, kung di naman kailangan nga naman ng 120 Hz lagi, meron po siyang support for lower refresh rate. Very good po yun. Kasi pag ganito kalaki ang display, ang lakas po sa battery. Alam na yan ang mga talagang advanced user na isa sa mga malakas talagang kumain ng battery. Almost 20 to 30% ng amount ng charge natin ng battery. Display lang po ang umuubos. So, the brighter the screen, mas malakas pang umubos po yun ng battery. So this one, dahil nga 12.1 inch ito, malaking tulong na supported niya ang 30, 48, 50, 60, 90, 120 Hz screen refresh rate. Pero syempre, yung actual na settings is mga around ano lang yata. Kung di ko nagkakamali, 3 refresh rate lang. Yan. Custom, 60, 90, and 120 Hz screen refresh rate. At least may ganun tayo mga options. Of course, and syempre, the whole time na nire-review natin ito, 120 Hz screen refresh rate po ang setup natin dito. Hindi po siya binago. So kung makikita nyo bumababa yung refresh rate dito, hindi po ako ang gumawa, no? Kundi sa software po yun aside. Okay? Total, nasa display na rin naman tayo. Pakita ko na din sa inyo yung mga features na meron dito. Of course, light mode, dark mode. Pag dark mode, talagang ganyan. Kita nyo naman, no? Talagang black is black. So, hindi man siya AMOLED, pero sobrang ganda ng black niya. I'm not sure kung na-justify ngayon ng camera ng smartphone ko, but this one, solid po, black. Hindi na masama. And then, meron tayong dark mode options. Pwedeng piliin mo lang yung mga apps na gusto mong i-dark mode. And then, meron tayong auto brightness kung gusto mo. Of course, auto brightness yan. And sunlight mode. Kasi, akala ko nung una hanggang 400 nits lang ito. Pero kaya pala niya hanggang 600 nits. Basta i-turn on mo lang tong sunlight mode. Ito lang naman na i-on mo kapag gagamitin mo tong tablet sa labas. Para at least magkaroon ng konting dagdag sa brightness. At makita mo siya, especially kung tanghaling tapat mo gagamitin. I-on mo siya. Pero expect nga lang na kapag in-on mo to, mas malakas siya ng konti sa battery kasi nga paliliwanagin niya yung screen lalo, which is again malakas sa battery ang mas maliwanag na screen. Plus meron tayong color scheme, pwede kang pumili. Vivid, of course mas maganda vivid dito, pero kung gusto mo saturated, enhance talaga yung color, pwede po saturated. So the whole time na ginamit natin no Poco Pad, saturated po ang ginamit natin. Okay? Plus adaptive colors, kung gusto mo, you can choose para sa settings na yon. And then other modes, reading mode, kung mahilig ka magbasa sa tablet, para hindi agad mapagod ang inyong mga mata. Okay? Other features pa ng kanyang display, supported po nito hanggang 10 multi-touch. So kung gumagamit kayo ng 10 daliri, habang naglalaro ng games, supported po ng tablet na ito. Sa touch sampling rate naman, 125 Hz touch sampling rate po ang kanyang base, pero base sa website, kaya niyang support hanggang 240 Hz kapag gagamit nyo yung kanyang Poco Smart Pen. Okay? And speaking of Poco Smart Pen, meron nga po palang mga accessories siya, no? Meron po siya actually keyboard. Yes, kaso bibili nyo po ito ng hiwalay. Hindi po siya kasama sa box. Pinibili po ito ng hiwalay. These are sold separately. Lilinawin ko again. Sold separately po ito ang kanyang keyboard plus itong kanyang Poco Pen or Poco Smart Pen ang tawag yata nila dito. Pinibili rin po ito ng hiwalay. So, available po ito sa Lazada Shopee. Iwan ko yung mga link kung gusto nyo rin na mag-avail. Kung mag-avail kayo nito, iwan ko yung link nito para makabili rin kayo nito. Again, ulitin ko lang, sold separately po ito. And just to give you an idea, yan, ganyan ang itsura niya. Again, sold separately po ito. And of course, bago tayo matapos sa display, supported nga po pala ng display nito, ang Widevine Level 1. Yes, makakapanood po kayo sa Netflix dito ng HDR 1080p up to 2K resolution pang actually dito sa screen na to sa Poco Pad. Meron din po siyang TUV Rhineline Triple Certification.
Okay? Yes, para po sa mga sensitive ang mga mata dyan, meron po siyang Rhineline certification. Lipat naman tayo muna dito sa kanyang tablet mode. So, gusto ko lang ipakita sa inyo to, no? Actually, meron din siyang case lang kung ayaw mo na may keyboard na mode. Pero I would recommend na bilhin nyo is itong may keyboard kasi sobrang sarap po niyang gamitin while multitasking. And close to laptop experience po pag ginamit nyo to. Yes, itong keyboard niya mismo. So, pag binili nyo tong PocoPad, bilhin nyo na rin tong keyboard niya. Pwede naman, kung ayaw nyo talaga, wala kayong balak gawing parang laptop ang pakiramdam, pwede nyo naman pong bilhin yung case lang. Yan, ito po ang itsura ng case niya. Yan. Wala po yung keyboard. Diretso lang sa case mismo. Okay? And of course, meron tayong pen. Kukonect lang natin muna sa Bluetooth. Both po Bluetooth and rechargeable po. Meron po tayong rechargeable dito, USB Type-C. And yung keyboard, ganoon din. Rechargeable din po siya Type-C. Ito po yung switch. Ang kinaganda po rito ng kanyang keyboard, no, talagang malakas po yung magnet. The whole time na ginamit ko siya, 1 week na mahigit yata, the whole time na ginamit ko siya is, hindi po siya natatanggal. Talagang medyo puwersahan bago mo siya matanggal. Ang solid po ng kanyang magnet talaga. Hindi ako nag-worry na kahit na madangge, madali, hindi sinasadya, is hindi po siya magko-collapse at possibly magulat ka or masira mo yung screen or something. Malakas po talaga ang kanyang magnet. Kaya inaan natin, hindi talaga siya natatanggal. So, good job dito kay Poco sa ginawa nila dito. For most of your usage, mapapansin nyo yung tatlong button na yan dyan. And that actually has a good purpose. Kasi kapag gusto nyo mag-multitask, pindutin nyo lang po yan. And then pili kayo kung lagay sa kaliwa or lagay sa kanan. And then dito sa bakante naman na iniiwan niya, kunwari dito, is pwede po kayo mag-open ng ibang app. Like maybe another game. Pwede rin actually. Ilalagay ko na rin natin yung Facebook dito sa gilid and then isang game. Yes, actually supporting niya hanggang 2 games pa nga. Na-test ko na siya, pinagsabay ko. Isang light game lang at isang heavy game like PUBG Mobile. Try natin na. Yan. Pero hindi po siya gumagana. Papapansin nyo, iba po yung touch niya. Sumasala pagka ganito po. Kung naglalaro kayo ng games, tapos isa-set nyo ng ganito. So, I would recommend na kapag pansin nyo, ito yung touch ko, nandun yung touch. Ayun yung touch. So, huwag nyo pong gagawin ito. Para ma-fix po yung touch, iside nyo lang ng konti. Kailangan para matama yung touch. So, kapag dito, makakapag-scroll na kayo using your Facebook and then makakapaglaro naman kayo rito, tama na yung touch. See? Yan. So, yan. Nagamit ko na to actually na maraming beses na natutuwa ako sa mga kaya niyang gawin. And this one's implementation ng multitasking is very good actually. So, solid po gamitin ito si PocoPad pagdating sa multitasking. Solid po yung kanyang pen. Actually, nakapag-drawing na ako. And the best part, bago ko pakita sa inyo yung latency niya at saka yung accuracy niya sa pagdodrawing ko, pag-scribble ko, pakita ko lang sa inyo, no? Close up. Gusto ko makita nyo ito ng malapitan. Hindi ko pa po siya dinidikit, ha? Pero nagre-react na siya, oh. Ayun, no? Kita nyo po, nagre-react. Pero hindi pa po dumidikit ang pen dyan. Para mas pakita ko. Ito. Yan o. Yan. Pansin nyo. Lalapit ko lang po dito sa trash. Hindi po yung didikit. Pero makikita nyo, meron na siyang nadidetect niya na lumalapit yung pen. So, yun. Maganda po yung accuracy niya actually. Papakita ko na lang sa inyo siguro sa actual. Ang hirap iyan kasi dito sa camera. Yan o. So, kapag scribble na po ako rito. Napaka-smooth gamitin po ng pen na ito. Itong Poco pen na ito, highly recommended kung bibili rin naman kayo ng tablet at balak nyo mag-scribble, mag-drawing. Ito po ang pinaka-perfect partner niya, itong Poco pen mismo. Yes, sold separately din po ito. Bibili nyo ng hiwalay. I would recommend na kung sakasakali man, ito gamitin nyo si Poco pen. And may mga controls din siya kung mapapansin nyo. 2 buttons and meron pong kasama actually spare just in case na maaga nyo masira itong kanyang tip. So, yes. Again, rechargeable po ang pen na ito. By the way, if you are interested, ito rin po yung specs ng kanyang Poco pen. Yan. So, just in case lang na balak yung bilhin nito. Again, this is sold separately. Okay? Regarding naman sa kanyang PC mode, wala ako nakita rito PC mode. Pero at least meron siyang multitasking na pwede na rin na alternative sa PC mode kung naghahanap ka ng PC mode. Pero yes, tama kayo. Mas maganda sana kung mayroong PC mode para mayroong mga floating dito na mga windows for multitasking. But meron naman na siya, like I said, gaya nito, pwede nyo gawin yung ganito. Pwede siyang ilipat pakaliwa kanan and then floating. Except lang talaga kay YouTube, which is hindi nag-work. And possibly kay Netflix din, hindi nag-work yung floating na yun. But the left and right, they work. Yeah, as you can see, wala pong PC mode dito sa kanyang settings. So, we can't do much about that part. Pero at least, yung available niya is pwede ng remedyo. Now, lipat na tayo sa
audio. So, paparinig ko na lang sa inyo para magkaroon kayo ng idea. Pero I'm not sure kung bibigyan ng justification ng microphone ng recorder ko, pero here it is. Kids screaming in the corridors, profanities. I see the eyes covered in ink. Cross out the ones who public cries and take my eyes open the first reality. So like I said, this is quad speaker, Dolby Atmos supported. Audio is really loud and clear, okay? And dahil meron ako ditong dalawang iPad, isang iPad Air at isang iPad na 2020, kinumpare ko siya dun sa aking iPad. Iba pa rin syempre yung pagiging bassy nung iPad Air ko. Pero yung loudness, mas malakas po ito si PocoPad. Pagdating sa loudness, talo niya si iPad Air. Pero pagdating sa bass at saka mas mabuo yung sound, dun tayo kay iPad Air. Pero solid. Kung loudness lang din naman ang usapan, napakalakas po nito. I believe ito na yata ang pinakamalakas na tablet na testing ko rito sa channel. Even louder than my Lenovo Y700. Talo niya po ito. Okay? Pagdating sa audio ha, sa usapang audio lang. Napakalakas po at napakaganda po ng kanyang speaker at totoo pong quad speaker po. Lahat po gumagana talaga. And during my gameplay, rinig ko talaga yung kaliwa at kanan at sarap lang sundan kung saan nanggagaling yung mga tunog at hindi ka basta-basta na lang magugulat na meron ka na namang karakter o may naglalaban na naman pala malapit sa akin. Kasi alam ko kung nasaan yung kaliwa at kanan. Talagang surround. Maririnig ko talaga yung paligid during gameplay, especially sa mga first-person shooter ng mga games. Now, lipat naman tayo sa connectivity. Supported po nito 2.4 GHz and 5 GHz na Wi-Fi and even Wi-Fi 6E. And yes, sa speed test ko, solid gamit na gamit niya ang aking 600 Mbps na Wi-Fi dito sa bahay. Walang tapon. Ang lakas po sumagap ng Wi-Fi 6 niya. Winner. Okay? Supported ng Wi-Fi kasi nito, I believe, is 2x2 MIMO, Miracast, and MU-MIMO rin. Yan, ito na lang. Basahin nyo. Para sa mga ma-idea dyan, supported po ng Wi-Fi nito. Solid. Ang downside lang, siyempre sabihin ko rin yung downside, wala po siyang SIM slot, which is sayang. Bakit walang SIM slot? Almost perfect na sana. Nawalan lang ng SIM card. But okay, given, siguro we can use our smartphone na lang as hotspot, Wi-Fi hotspot. Pero yun nga lang, doon ako medyo na-dismay ng konti. Wala siyang sariling SIM card slot. Okay? Now, meron din siyang Bluetooth 5.2 at supported po ng Bluetooth 5.2 niya is AAC, LDAC, SBC, aptX, aptX HD, and aptX Adaptive. So, pwede na. Hindi na masama. And another downside ulit. May isa pang downside po. Wala po siyang GNSS or hindi nyo po siya magagamit as sa Google Maps kasi wala po siyang sariling GPS. Pero don't worry, magagamit nyo pa rin ang Google Maps kung nakakonect kayo sa internet. Okay? Hindi kagaya sa SIM card kasi, di ba? Kahit walang internet, basta na i-download mo na yung maps sa Google Maps na pupuntahan mo, gumagana na yung Google Maps kahit offline. But this one, hindi po siya gagana. Hindi nyo magagamitan to ng Google Maps kung walang Wi-Fi internet. Yeah, sadly, that's it. So, hindi nyo po siya magagamit as standalone navigation tablet. Okay? And USB Type-C 2.0 po ito. Supported din po niya ang OTG. Siyempre, papakita ko sa inyo saglit. Pakita ko lang. And of course, pwede natin i-view dito para makita nyo na gumagana talaga yung USB Orico. Siyempre, the Orico. Lagi ko na pinapakita sa inyo yan. I'm not sure kung hindi nyo pakilala yan. So, ito po yung UFSD Orico. Yan. So, supported po niya. As for the camera naman, so tablet po ito. So I don't think may bibili ng tablet para sa camera or photography. Wala pa ako nakikita actually yung tablet even with Apple. Kahit pa iPad yan, hindi po talaga ganun kaganda mga camera. But if you are curious, the PocoPad camera is okay naman, very usable naman. Very usable again, not impressive, nothing like that. Very usable po, good for social media and so on and so forth. And sa video recording, kaya hanggang 1080p at 30 fps. Yun na po yung max. Actually, wala tayong 60 fps. Both front and back po yan, ha? So yun, basically usable lang. Very good for video call, mga ganun lang. Pero for photography or any form of
art na videography. I don't think gagamitin nyo para doon yun. But, okay. And both pala is 8 megapixels sa, doon pala malalaman mo na 8 megapixels sa likod, 8 megapixels sa harap. So, may idea ka na hindi talaga nila focus dito ang camera. Now, lipat naman tayo sa battery. The battery has 10,000 mAh battery. Ang laki nun. Yes, this one has 10,000 mAh battery. And of course, papakita ko sa inyo yung PC Mark score niya, yung endurance niya na walang patayan, ika nga, is umabot po siya para sa half brightness, half volume. Again, ulitin natin, half brightness, half volume with internet. In fairness, 11 hours and 30 minutes. Slightly above average po siya. So, pasok na pasok. Panalo po siya. Para sa isang tablet, ganito ang screen kalaki. Half lang po yan na, half brightness. Umabot pa siya ng 11 hours, 30 minutes. Sa ganito kalaking screen. Bihira po mangyari yun. Okay? Now, punta naman tayo sa full brightness, full volume with internet. Doon na natin mararamdaman na talagang tablet siya. Ito yung typical na score talaga ng tablet. 3 hours and 56 minutes. So, almost 4 hours. Full brightness, full volume with internet. Doon. Yeah. Lahat naman ng tablet po is ganito ang weakness. Even with my Lenovo, yung dalawang iPad ko rito, plus yung isang Android tablet ko rito na ginagamit ko for video. Okay, yun nga, pag full brightness talaga, around 3 to 4 hours lang. But this one actually good pa to. 4 hours. Full brightness po at ganito kalaki screen ng siniservisa niya. So, yeah, average po yan. Tama po yan. Pero, ang nakaka-impress lang na part is yung 50% niya. 50% brightness, 50% volume. Goods na good po siya doon. Dito, sa full brightness, naging average na lang siya. And by the way, this 10,000 mAh na battery, supported po niya ang 33 watts. So, kaya pong i-full charge ang tablet na to, si Poco Pad, from 20% to 100% in 1 hour and 10 minutes. Not bad, at least hindi ganun katagal. Pwede. Okay? And supported po niya actually ang Ugreen ko rito. Again, that's 10,000 mAh battery. Mabilis na ngayon actually. Bago tayo umalis sa battery, papakita ko sa inyo muna yung settings niya sa battery. So, meron po tayo ditong adjustan ng performance niya sa current mode. Again, under battery settings po yan. So, pag pumunta po kayo, pwede nyo pong i-adjust balance or battery saver. Sadly, wala siyang performance mode kasi hindi naman po ito gaming tablet. Okay? I believe ang tamang term dito is productivity and multitasking tablet kasi napakaganda po ng multitasking niya rito. Yeah. For me na mahilig sa research and mahilig ako mag-open ng multiple tabs, pwede ito sa akin, pasok sa akin ito. And other features pa niya, battery protection, pero po siyang regular charging. Sa regular charging, always allow charging up to 100%. So, preno, dire-diretso siya, kahit anong percent nyo siyang start na i-charge, didiretso po talaga siya hanggang 100%. So, optimized charging naman, pwede niyang i-adjust kung anong oras kayo matutulog, anything. So, i-adjust niya na kung magmamadali ba siyang 100% agad or titigil siya sa 80% muna and then pagkagising mo saka pala siya 100%. And then, limited charging naman hanggang 80% lang talaga. Ito naman sa mga mahilig na gusto talagang pahabain ng battery ng tablet nila or device nila kasi siguro balak nila talaga tumagal sa kanila yung device. Yeah, meron po siyang feature para sa limited charging. Okay? So, sa mga hindi po naniniwala sa 30 to 80% charging habit, ayan po, nilalagay na nga nila sa mismong settings. So, available po yan. Now, lipat na tayo sa performance. Sa performance, Antutu score muna tayo. Sa Antutu score po, ito, yan, para may hindi na kayo, 466,000. Napakababa po yan. Actually, kung tutuusin, parang mataas lang ng konti sa Helio G99 or nasa parang G99 talaga. And even with the graphics card, parang Helio G99 lang no? So yeah, yan lang po yung kanyang score. So dun pa lang meron na kayong expectations na ihahanda sa sarili nyo. So papakita ko lang sa inyo saglit ang CPU throttling test. Yun. So as you can see, 60 minutes po yan as usual. In fairness naman, stable siya. Actually, lagpas siya ng 252,000. Medyo ako dito medyo namangha ako ng konti. Kasi usually, ang mga like Helio G99, nasa 150 to 200,000 lang. Diba? And ang score niya sa Antutu is parang Helio G99 lang, diba? But this one, ang taas ng score niya sa CPU throttling test. Ibig sabihin, medyo may bubuga yung kanyang CPU. Ayan, 252,000. That's 50,000 more sa Helio G99 na usual na nakukuha kong score. That's very good. Plus, stability 86%. Not bad, di ba? Lahat yan, 200,000. Average, 233. Minimum, 214,000. Hindi siya bumaba sa 200,000. So, medyo nako-confuse ako ngayon kung malakas ba talaga siya o hindi. Kasi iba yung pinapakita ng Antutu at iba yung pinapakita ng
CPU throttling test. By the way, bago tayo dumiretso sa mismong gaming, ito nga pala ay merong 8GB na LPDDR4X na RAM and then 256GB UFS 2.2 lang ha. So, para lang magkaroon kayo ng idea or expectations lang. Sa Mobile Legends, sinet natin siya sa high graphics and high FPS. Yan lang yung max niya na settings. So, nilagyan natin siya doon. At ang nakakuha natin na performance, stable siya around 55 to 60 FPS. Yeah, and 35 degrees Celsius lang. So, ibig sabihin magaan sa kanya ang ML. Yun nga lang, hindi pa ganun kataas ang settings na kayang ibigay sa kanya or ang supported sa kanya. So, maybe sa future, maybe lang. Hindi tayo sure. Ngayon, titignan natin yung kanyang thermostat score para makita natin yung average FPS niya. As you can see, average po niya is 59 FPS. So, halos 60 FPS. Stable po siya doon. And, kita nyo naman, straight line po tayo dito sa thermostats. Hindi po siya halos bumibitaw. Very good po si Mobile Legends dito. Magaan sa kanya si Mobile Legends. Sabagay, kahit nga entry level ng mga smartphones, kaya naman talagang i-run ang Mobile Legends. Ngayon, lipat naman tayo sa PUBG Mobile. Sa PUBG Mobile, naiset po natin siya sa Ultra HDR and Ultra FPS. Pero kapag ginawa ko kasi yan, I believe mag-i-stay lang siya sa 30 FPS. So what I did, binaba ko na lang yung kanyang graphics to smooth and then biglang nag-open yung extreme FPS. So nung ginamit natin yung ganyan settings, in fairness, nakuha natin hindi na 30 FPS. Nakakuha tayo ng stable na 50 to 60 FPS. That's stable, walang halong biro, and temperature 36 degrees Celsius lang. At ito ang kanyang score sa thermostats, 52 FPS. Like I said, 50 to 60 FPS ang average na nakikita ko. At ang kanyang actual performance, straight line lang po. Straight line lang. Dire-diretso. Ibig sabihin, stable talaga siya. Okay sa kanya ang PUBG Mobile sa smooth and extreme settings. Now, lipat naman tayo sa Call of Duty Mobile. So, nakaset tayo dito sa high graphics max FPS. In fairness, nakakuha tayo ng 50 to 60 FPS din. 35 degrees Celsius lang. Eto yan. So, Call of Duty Mobile, 50 FPS average, straight line din. Kita nyo naman. Now, lipat naman tayo sa Call of Duty Mobile Warzone. Sa Warzone, ang settings ay smoother gameplay lang ang pinili ko with low graphics pero high FPS. Nagpa-fluctuate siya in fairness around 40 to 55 FPS at ang temperature, 10 minutes lang to 40 degrees Celsius na agad. So, may tendency siya mag-overheat the longer the gameplay. So, papakita ko sa inyo ito yun, no? 45 FPS, like I said, 40 to 55 FPS. So, 45 FPS yung pinaka-average at basically fluctuate. So, not recommended for Call of Duty Mobile Warzone pero playable kahit papano. Again, the word playable kahit papano. Not the best experience pero pwede na. Kahit papano makaka-run ang Call of Duty Mobile Warzone dito. Now, lipat tayo sa Car X Street. So, konting racing muna tayo. Sinet natin siya sa level 3 graphics at unlimited FPS. Kaso nagfa-fluctuate siya sa 20 to 30 FPS. So, what I did, baka ako mag-improve kung ibababa ko yung graphic settings. So, switch ko siya sa level 1 graphics lang. Again, level 1 lang, di level 3. It stays below 30 FPS pa rin. At 40 degrees Celsius. Pero tumaas ang temperature, pansin nyo. So, ibig sabihin, medyo hirap siya rito sa Car X State. Hindi ganun kataas ang nakukuha nating FPS eh. So, and kung nagwa-wonder kayo kung goods ang kanyang gyroscope, yes po, stable po ang gyroscope niya na pa-responsive. Kasi totoong gyroscope po, hardware talaga siya. Hardware level na gyroscope. Manufactured by Bosch. So, pwede nyo pong gamitin ng gyroscope kung maglalaro kayo ng mga games nyo na may gyroscope support. Nalipat naman tayo sa Wuthering Waves. Siyempre, tinry ko na rin kahit paano. Pagpasensya nyo na, hindi pa ako nakakalayo rito. Naiset natin siya sa medium graphics at 60 FPS na agad. Nagfa-fluctuate siya lang 25 to 35 FPS. Yes, hindi ganun kataas as expected. 42 degrees Celsius na agad for the first 10 to 15 minutes, I believe. Papakita ko sa inyo lang saglit. Hindi pala, 30 minutes pala. Nakapaglaro din pala ako ng almost 30 minutes. So, 27 FPS po yung nakuha nating average. And then, ito po yung kanyang fluctuation. Although, hindi naman ganun kapangit yung fluctuation niya. Almost, may konting stability pa rin naman. So, ibig sabihin, playable po rito ang Wuthering Waves. Yung bagong sabi nila tatapat sa Genshin Impact, which I can agree naman. Maganda rin actually yung kanyang graphics. So, not bad. Okay siya. Kaya.
Now, lipat naman tayo sa Farlight. Nag-run tayo sa Farlight ng HD graphics and very high FPS. Nagpa-fluctuate siya from 50 to 60 FPS actually. And 39 degrees Celsius yung nakuha natin temperature. It's not bad actually. Pero gusto ko kasi makita yung tumaas. Sabi ko 60 FPS na naman. Try ko ngang ibaba yung graphics. So switch ko siya to smooth graphics at saka extreme. Yun na, open yung extreme FPS nung nagbabalan tayo ng smooth. Nagpa-fluctuate na siya from there. From 75 to 120 FPS. At temperature slightly tumaas. 40 degrees Celsius. So ito, 40 minutes natin nilaro. Kita nyo naman, ang taas ng FPS niya kahit paano. Again, this is smooth graphics, extreme FPS. Ito po yung unang nilaro natin. Ito yung HD graphics, tapos very high lang. Tapos nag-switch tayo to smooth and then extreme. Nag-improve din naman kahit paano. Not bad. At least walang dip na yung parang nag-dive talaga pababa. Pansin nyo, walang dive na bumaba more than 50 FPS. Wala. Halos ang konti lang. Mostly 60 pataas to na FPS. And may stability tayo doon kahit paano. So, very playable po sa Farlight ito. Good job. At ang temperature, that's 40 minutes na gameplay. Nakakuha lang tayo ng 40 degrees Celsius. Good job. Kayang-kaya niya po ang Farlight. Now, Genshin Impact syempre, tatry din natin. Medium graphics po ang default niya. Siyempre, set agad sa 60 FPS. And nagpa-fluctuate siya around 50 to 60 FPS. Kayang-kaya. Good job. 40 degrees Celsius naman. Ang nakuha natin temperature. Ito yan. Ito, 30 minutes na gameplay. 51 FPS as you can see. Hindi po bumabagsak. Hindi siya nagda-drop. And almost stable. So, stable sa umpisa. Medyo nag-drop ng konti. And then, trying. And then, at least hindi na malalim yung kanyang drop dito. And then, more on, nagtatry niya pa maging stable bandang huli. So, okay din. Kaya niya sa Genshin Impact, medium graphics. So, pansin nyo, kaya niya medium graphics, pero yung score niya sa Antutu, pang Hilo G99. So, ibig sabihin, kailangan lang nito ng optimization. Pwede pa siya mag-improve kahit paano. Kasi, initially, hindi talaga lahat ng mga apps and games is na ipapatakbo niya na mabilis. Pero, yung mga supported na niya, ng mga apps and games, maganda yun na ipapakita niyang performance. So, may potential. So, hopefully, again, we can't really trust the promises of the manufacturers na mayroong updates na magkakaroon pa ng update in the future. But, let's hope mayroon pa siyang possibility na mag-improve pa. And then, of course, finally, solo leveling. Tinry natin i-run sa normal graphics and 60 FPS. Nagpa-fluctuate siya actually around 30 to 55 FPS. Dito hirap talaga siya. Yeah. Pero in fairness naman, 39 degrees Celsius lang in 10 minutes. Although, yeah, may tendency siya mag-overheat siguro dito. Kasi 10 minutes pa lang yan. As you can see, pakita ko lang sa inyo. Yun, 38 FPS average. Cha-cha siya mula umpisa. So, around, like I said, nagpa-fluctuate siya from 30 to 55 FPS. So, 38 FPS to. Let's see. Let's hope for the best na mag-improve pa to. But for me, pasado na siya sa akin and I believe hindi ko nga to ibebenta. Pero bibigyan ko siya ng 1 to 3 months. Maybe makakita ako ng pangit. Pero so far kasi magandang nakikita ko sa kanya. Although, yun nga, may mga negatives tayong napansin. Siyempre, speaking of negative, lipat na tayo ngayon sa verdict. So, chipset-wise, obviously, hindi po halimaw yung kanyang chipset. So, we can't really expect na halimaw din yung ipakita ng performance. But, come to think of it, ganitong kalaking screen. 12.1 inch ha. Pero 14,200 pesos lang. So, doon pa lang, winner na tayo agad. Sa screen, usapang screen pa lang. Kasi, mahal po ang ganitong klaseng screen, ganito kalaking screen. At ganito rin kaganda actually ang napoproduce ng mga kulay at display. So, it's not bad. Doon pa lang, winner na para sa akin. Ako lang naman to, personal ko to. Also, the features built inside, especially sa part ng software, winner. So, parang natatakot tuloy ako natanggapin ang mga susunod na updates ng Poco. Kasi, right now, stable siya. Maganda ang performance. Wala akong issue. And, I'm worried na baka pag tumanggap ako ng update, hindi na siya ganun ka masira ba ang experience ko. So, yun. Alam naman natin, hindi ganun kaganda ang mga updates nila Poco. In terms of battery, solid po sa battery, lalo na kapag 50% lang. Nakita nyo naman kanina, di ba? For a tablet na ganun kahaba ang endurance, sobrang natuwa ako sa kanya. Papakinabangan siya. Talagang weakness niya lang din ang full brightness, which is weakness ng lahat ng tablet talaga yon, ang full brightness. Yun nga lang, syempre hindi puro positive ang nakita natin. Napansin nyo, kaya naman nabanggit ko, wala po siyang GPS, so hindi po siya natin pwedeng gamiting navigation tablet. Wala rin po siyang SIM slot,
So, hindi po natin siya magagamit sa labas unless willing kayo na gawing hotspot ang mga smartphones nyo. Basically, offline. Offline to kung walang wifi sa paligid. Another thing, wala siyang fingerprint sensor. Yeah. Yung mga iPad ko dito may mga fingerprint scanner. So, medyo nadismaya ako doon sa part na yon. Pero, buti na lang din nabawi nung part na ang ganda ng multitasking and gamit na gamit yun sa mga research ko using multi-windows talaga. So, for its price, para sa akin sulit na sulit po ito. Yes, I'm gonna keep this kasi para sa akin ito nang gagawin kong research body. Nagustuhan ko yung usability niya. Above all, although hindi nga siya gaming performance gaya ng Lenovo ko, pero sa productivity, multitasking, panalo po siya sa akin. Nakuha niya talaga yung loob ko. Itong tablet at plus dahil meron na akong keyboard plus yung kanyang pencil, itong Poco Smart Pen, kumpleto na. Para na rin ako may laptop sa isang Android. Again, malayo po siya sa pagiging laptop. Yung laptop experience, Windows experience dito, malayo po. Pero yung mga kaya niyang gawin, nagagawa naman niya kasi ng decente. So, panalo na sa akin yun. Okay na to. Good reason na yun para i-keep ko siya. Kung ikukumpara naman siya sa iPad, of course, medyo malayo talaga ang basihan nila. Pero, dahil nagagawa niya ng tama kahit paano, para sa akin nakapag-drawing pa nga ako, as you have seen. So, para sa akin, ito ang best. Okay? Para sa akin po kung iba sa inyo, okay lang naman yun. Magkakaiba tayo ng pangangailangan, iba-iba tayo ng taste. Pero para sa akin, ito ang best na alternative para sa iPad. Actually, best budget alternative para sa iPad. And best budget alternative para sa mga mamahaling laptop. Yes, I believe pasok to sa mga estudyante at saka mga teacher kahit paano. Although bitin lang ako ng konti sa storage kasi 256GB lang. Sana mag-release din sila ng 512 to 1TB para mas sulit. Pero meron namang flash drive dyan tsaka lagay ng micro SD card up to 1.5. So I guess doon na lang siguro kukuha ng remedyo. Winner na sa akin to. And I can actually recommend this. Para sa akin, maluwag kong may recommend po ito for 14,200 pesos. Marami po dyan same price pero hindi ganito ka usable lalo yung software na part. Okay? So yun. Again, kung interesado kayo, iwan ko yung link dito sa video description. Ayun, I hope kahit paano naging informative ito sa inyo and nakatulong sa decision nyo kung bibili ba kayo nito or hindi. But like I said, hindi nyo po makikita itong ibebenta ko to sa Facebook page ko. No, I'm gonna keep this one. If hindi na ako ang gagamit, at least iba makikinabang nito sa family ko kasi I like this one. Pero we'll see. Bigyan ko kayo ng long-term review siguro after a few months, maybe 3 months, 6 months, I don't know. Kung ganun pa rin siya ka-okay. If not, baka at the time, saka ko pa lang siya i-dispatch siya. But for now, yeah, as is, okay siya. So, hanggang dun lang. Links, iwan ko sa video description and maybe pipin ko sa comment section. Sana consider nyo mag-subscribe, like, and share. Hanggang dun lang. This is Cotman. I'll talk to you again soon.